Patungkol naman po, mabilisan lang din to, tapos pupunta na po tayo mismo doon sa kaganapan, doon sa Senado. Mabilisan lang to. Nakita ko din ito, yung CBCP. Oh, nag-warning na din ho. No? CBCP warns Senate against delaying BP Duterte impeachment trial. Ako alam ko naman ho mga kababayan, base po sa aking pag-aanalisa, lahat-lahat, mga bossing at mga kilusan, yan pong pagpapalit ng liderato diyan sa Senado, walang ibang dahilan kung hindi po natatakot silang matuloy ang impeachment. Kasi po kapag si Senator Tito Soto, yung Senate President at mananatili siya ang Senate President, rekta-rekta po yan mga kababayan. Sabi niya nga, di ba, hindi pa nag-uumpisa yung impeachment. Kapag dinala sa amin, yung article of impeachment, ang ibig sabihin sa akin ng forthwith ay the following day, kinabukasan mga kababayan. Tapos tingnan nyo naman, nung ipapasa na yung araw, yung article of impeachment ho mga bossing, nagkudeta yung mga senador ni Duterte. No? Imbis na sana ang mamamayang Pilipino ang pagserbisyuhan nila, ipaalam sa mamamayang Pilipino ang katotohanan, tingnan nyo po ang ginagamit. Gusto pa tayong gusto pa tayong utuin na hindi daw po para sa impeachment yung pagpapalit ng liderato sa Senado. Mga kababayan, sabi ng mamamayang Pilipino, simula ng pinalitan ang liderato sa Senado, bumagsak ang tiwala ng mamamayang Pilipino. Pero mo ba naman, araw na araw kung kailan ipapasa ang article of impeachment. Tapos ang ipapalit mo doon, si Cayetano. Nung huling impeachment ho, mga bossing, nakaraang taon, di ba kay Cayetano nagmula o yung suggestion na i-remand yung impeachment ho, mga bossing? Ano yung i-remand? Ibalik doon sa Kongreso, mga kababayan, para mas humaba at mas tumagal pa. So sa tingin ninyo po, mga bossing, hindi i-delay nitong bagong liderato ni Alan Peter Cayetano? Sa tingin niyo po ba, totoo yung sinasabi nitong mga DDS senator na hindi po para sa impeachment kaya nagpalit ng liderato ng Senado? Nako nakita ko yung post ni Boss Mike Cervera. Magkakaroon daw ulit ng kudeta dahil hindi nagustuhan yung mga ano ba yon? Yung parang sarswela nila doon sa Senado, mga kababayan. At dahil nga po nandiyan na tayo sa Senado, babalikan po natin ang lahat ng mga pangyayari, mga Boss Chief Amoser, doon sa Senado. Hanggang doon po sa nakita si Robin Padilla, no? Pagkatapos ilabas yung SUV doon sa Senado ng humaharurot, mga sumunod na oras, alas 4, si Robin Padilla ay nakita na sa NAIA Terminal 3. Mamaya ho natin yan, mga bossing, no? Iduduktong-duktong natin lahat ito para maganda po ang ating mga pag-uusap. Okay. So unahin natin muna. Naiinis na din to si Bitag sa kanila. Yung isang tulpo ho, mga kababayan. Yung dalawang tulpo na nandoon sa loob ng Senado, medyo hindi tayo masyadong nakakarinig po sa kanila Less yung mga naririnig natin sa kanila. Isang beses narinig ko si Senador, no, Erwin Tulfo, ang sabi niya, bago pa lang magpalit ng liderato. Sabi niya, nakakahiya naman po kung magpapalit ng liderato nang dahil lang po doon sa impeachment. Kailangan malaman ng mamamayang Pilipino kung ano po ang katotohanan. At malitis kung totoo ba talaga. No? Kay Senador Rapi Tulfo, hindi ako masyadong nakakarinig mga bossing. Pero yung bitag, yung pinakamatapang sa kanila, nabubwisit na po, mga kababayan. At mukhang yung isang post niya, hindi ko lang nakuha. Parang pinakita doon yung mga picture nila Robin Padilla,
Baste Duterte, yung mga matatapang daw, doon sa DDS, pinakita kahit sino itapat nyo dito sa akin. Papalagan. Ni Ben Tulfo, ni Bitag. Ano sabi niya dito sa post niya, mga bossing? Itong si Senator Peter Cayetano daw, ang tumulong ipuslit si Bato sa loob ng Senado. Hindi po malayo. No? Na tama yung sinasabi. Alam naman po natin, si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, atat na atat yan na magkaroon ng posisyon, atat na atat yan makakuha ng posisyon. Ako ho, naniniwala po ako, isa siya doon sa umuto kay Bato de la Rosa, para mapunan yung boto at para maging majority ho sila, mga kababayan. Isa, si Alan Peter Cayetano, ang nag-udyok at biruin mo, sabi? Saan nakita, nakuha, o si Bato de la Rosa? Sa ang ban, Cayetano daw ho. Diba? Sabi ni Ma'am Merly Belen, wala nang iba, sila ang gumagawa ng drama. Philip Anos, shout out from Naik, Cavite. Itong si Senator Alan Peter Cayetano daw, ang tumulong ipuslit si Bato sa loob ng Senado. Ginamit daw ang kanyang sasakyan bago magbotohan, mga kababayan. Siguro sabi kay Bato, Bato, halika na, no? Tulungan natin ang Vice Presidente para wag ma-impeach. Sumama ka na dito, halika na. Ang gawin mo lang, pumunta ka doon, lumitaw ka, tapos kapag kayo nagbobotohan na, saka pumanik ka, tapos kapag katapos magbotohan, umalis ka na agad. Kaso hindi po ganun ang nangyari, mga kababayan. Natunugan sila, ang galing nila. Actually, talagang magaling yung sila Sentriho no? Natunugan nila na, dito lalabas si Bato de la Rosa kasi siya yung pupuno ng 13 Judas. Sabi ni Maki Kwan, live pala, alis na sana ako. Di ba? Tapos umalis ka na. Kaso natunugan po, kasama ang NBI, mga bossing. Ayun. Doon na po nag-umpisang mamutla ang mukha ni Bato de la Rosa. Mga kababayan, yung dati po na laging sigaw ng sigaw, come on Mr. Trillanes, Mick Madi, napalitan po yung pagmumuka ng halos kala mo nabuhusan ng suka. Kala mo nakainom ng suka Hindi nakakain ilang araw, hindi nakatulog ilang araw, mga kababayan. Mayabang Akala niya kayang tindigan yung kanyang mga sinasabi na pagyayabang